Hello sa inyo mga ka-pips, kumusta kayong lahat? Ang tagal ulit bago ako nakapag-vlog. Medyo na-busy kasi tumitingin-tingin ako ng sasakyan dito. Kasi alam niyo naman na papunta na yung misis ko dito at saka yung anak namin. So I need to prepare for us yung lilipatan ng bahay. Tapos yun, maya-maya titingin na kami ng ticket to book for them. And siyempre, kailangan din namin ng sasakyan. So almost parang 1 month na yata ako nagbabrowse sa marketplace, sa Autotrade, sa Cargoros. Yun yung kasing mga legit na online app sa mga tinitingin ng kotse, whether if it is second hand or new one. So kahapon while browsing, nakita akong limited edition ng 4Runner na off-road 2024 siya. So 2023. So 2024 yung pinaka last na build nila ng 4Runner na may V6 engine, tapos hindi siya di battery. Although fuel economy naman kapag mga hybrid, pero ewan ko, mas feel ko talaga yung power ng gasolina lang talaga. So yun, ang dami ko nang na-browse. Siguro kada day off ko, kahit nasa bago ko, nagtititingin ako. At kahapon, yun may nakita kong isa na limited edition. So sa mga car enthusiast dyan, siguro alam niyo yun. Kuwan siya, 4,040 lang yung unit na ginawa niya. Tapos dito sa Canada may nag-iisa na may nakakuhang dealership. So in-auction siya, tapos binili ng dealership. Kahapon minessage ko yung dealership and luckily Pilipina yung kausap ko na siya yung in charge for that. And maayos naman yung usapan namin. Ngayon check siya ng aking credit score. So background checking, soft background checking in short. Titingnan kung okay lahat. So far naman, as for my own knowledge, saka chinek ko naman yung credit history ko. Okay naman, wala akong bad records. So nasa almost 780 yung credit score ko. So I think okay naman, tapos maganda rin naman yung position ko and maganda yung salary ko. So I hope ma-approve at makuha ko to. Excited ako kasi syempre minsan ka na lang magkasasakyan, although it's a second hand 2023, pero not bad for the mileage. Nasa 50,000 pa lang yung mileage niya, and considering Toyota, yun naman, it's for long lasting yan. Reliability kasi hinahanap ko. And syempre gusto ko rin pag magkaroon kahit second hand muna is yung matibay ba, yung shoeboard. Alam ko naman ng Toyota, subok. So pinamimili ako kasi is either Toyota or Honda. Pero yung nakita ko, and kasi nga ang maganda rin kapag second hand na, and kilala mo rin kung sino yung magbebenta sa'yo. Ang maganda dun kasi is yung depreciation value niya. Sinalo na yun ng unang bumili ng sasakyan. And ngayon nga, tapos in-auction pa kasi nga limited edition. So, excited ako. And 0 down payment naman sila, tapos yung bi-weekly, maganda naman yung usapan namin. Kaya ko namang bayaran yung bi-weekly niya. So, yung expected ko nga, mas mababa pa dun sa binibigay nila. So, yun lang. I'm wondering lang kung, sabi naman nila kahit 5 to 7 years, pareho lang din naman yung percentage na ibibigay ng bank. Kasi alam niyo naman, kukuha na nila ng loan yun sa bangko, sila yung mag-a-apply na, tapos hanapan doon nila ako ng pinakamababang interest rate na meron sa bangko kasi nabukunin namin. So yun, wait ko na lang yung message ni Sheena. Yan, thank you Sheena, grabe excited ako. Ang dami kong nakita na sports runner. Yan, ang gaganda ng unit ng 4Runner sa totoo lang talaga. Yung build ng from 2021 to 2024, solid. As in talagang
fully kwan siya, metal talaga. Yung, tapos yung practicality and kwan talaga siya hindi siya ganong maraming nakalagay sa harap mo, maraming options na puro electrical. So mas kwan pa rin yung old school style. Yun naman old school pero upgraded siya kasi yung sasakyan na yon is yung power steering ko na rin siya, power steering, tapos heated na rin yung steering wheel, tapos pwede siyang pang off-road yun. So excited ako, hopefully makakuha ko kasi 1 hour drive lang siya from dito sa Smoky Lake to Edmonton, sa city lang siya, kaya maganda rin kasi kung sakaling kailanganin mo ng maintenance yun, malapit lang. Kasi hindi ba kung mga nakita, malalayo siya sa mga 3 hours to 4 hours away from Smoky Lake, and yun yung medyo concern ko rin. Ito kasi bago-bagong model, tapos hindi pa malayo na itatakbo, tapos limited edition pa. Tapos yun, may mga kakilala rin yung Shishina na kung meron daw kailangan ko ng insurance, syempre kailangan ko tutulungan din ako. So yun lang, i-update ko kayo kung ano pa yung mangyayari. Excited ako. First time ko palang magkakasasakyan kasi usually nagbabike lang ako. So most of my life, simula nung nag-OFW ko, nagbabike lang ako. So first time ko to. Excited ako. Wala akong alam sa sasakyan. So pero nagre-research naman ako. Based naman sa mga nakikita ko, maganda yung reviews talaga sa Toyota. Any model ng Toyota talaga solid. Nagkaroon na ako ng interest sa FJ Cruiser na 2014 model. Ang taas pa rin ng value niya kahit gano'n na siya katagal. So almost ko na siya. Ilang years na from 2014. So 12 years, 12 years na siya. And grabe yung price niya, nasa around 40 pa rin to 50. Kaso na-sold na siya. yun lang din yung main concern ko kasi kapag used car ng 2010 to 2019 mahirapan ng i-apply sa insurance. Yun yung isang main concern. Tapos nga although yung spare parts naman niya is affordable naman, pero syempre matagal lang model, medyo mahirapan na rin maghanap. And isa pa nga, hindi naman ako mechanic, hindi ako marunong sa sasakyan, kaya yun yung worry ko. So ito yung nakita ko nito, hopefully dalawa silang nag-message sa akin kasi kahapon sa marketplace ko siya nakita. So ni-message ko kung available pa ba. Yun, niluluto ko nga pala mga kapabra. So lang po today. Tapos may mungudong pinita ko na lang. So nag-phone ako, tapos nag-message. Yan, nag-message si Sheena. Siya yung una. Tapos ngayon may nag-message din sa akin na si Ninyo. So dalawa silang nag-phone sa akin. Pero si Sheena na yung fan ko. Kausap ko ngayon. Hopefully maayos na. Kasi kung ma-approve to anytime, pwede ko naman kunin yung sasakyan. Excited ako mag-drive. Tutok-tutok tayo. Kailangan kong mag-aral na mag-drive sa city. Kasi yun, mostly lahat ng pangangailangan na mag-ina ko, lalo ang anak ko mahilig gumalayan is sa city. Dito lang ako nakakapag-drive around Smoky Lake. Maliit lang naman yung town namin, and yung traffic kaya-kayang traffic, di katulad sa city na masyadong maraming signals. Yun ang kailangan kong pag-practicean. Nakaka-excite lang. Sana makuha ko. Tapos i-update ko kayo. Ano bagong bayarin. Pero at least alam nyo kasi sa 3 years ng pagtatrabaho ko dito, never naman akong nagkautang ng malaki talaga. Usually, mga binibili ko lang naman sapatos, tapos pandi naman yun. Although kina-credit card ko kasi nga, for credit history din, kailangan mo yun. Kasi yun talaga yung dito. Kailangan may maganda kang credit history. So, kailangan mo gamitin yung credit card mo, at the same time, kailangan mong bayaran. Hindi pwedeng puro debit card lang. Yun yung, in short, ganun siya. So, dito, kapag mamimili ako, usually yun talaga. Pero credit card, tapos bayaran ko agad pagdating ng billing. Yan. So kapag nag-send na ng statement of account,
Or bago mag-send, pag na-receive ko sa phone ko, yun, binabayaran ko yan. Yun, kaya maganda yung history ko. Wala naman akong delay na payment. Yun, yung siguro kaya nagpataas yung score ko. Kasi maganda daw yung score ko, sabi nila. Talagang sa rating approval, approve siya. So, kailangan lang nila mag-soft check kasi nga, iba yung online app at iba rin mismo kung i-check nila sa bangko ko mismo. So, yun ang gagawin yung ginagawa nila ngayon. Kina-check nila sa bangko ko yung credit history ko. So, yun. In-update ko lang kayo. Excited ako. At yung ticket sana, mura-mura. May mga nakita kaming nasa $1,200. So, kaya naman nakapag tabi naman ako ng pang ticket ng mag-ina ko. So yun lang. Kasi may nakuha rin akong yung tax return ko, malaki-laki rin yung nakuha ko. Nasa 5,000 din. Yan. Yun ang maganda dito. Parang iniipon mo yung tax na ibinabayad mo sa kanila. Kaya, by the end of the year, mapapabalik din sa'yo. Yun. Yung maganda doon mga kapobra. Sakit tatasikan ako ng mantika nito. Ulam ko ngayon. And hopefully din yung application ko ng PR mag-grant na. Still waiting pa rin for invitation. Nag-try ako sa Rural kasi yung iba ko mga kakilala dito na invite ko sila through Rural. Ang galing. So excited din ako for us. Siyempre iba pa rin talaga yung panatag ka kapag PR ka na, wala ka nang isipin na anytime pwede kang magbakasyon sa Pilipinas, anytime pwede ka lumabas ang bansa. Yan yung maganda yung tagal ko nang hindi nakakauwi ng Pilipinas mga kapobre. 2019 yung last na uwi ko, so ngayon is 2026 na, tama ba? Yeah, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, so 7 years na akong hindi nakakauwi mga kapobre. Yun. Kasi after kong mag-work sa Dubai, dire-diretso ako kasi. So, nag-resign lang ako tapos diretsong flight dito sa Canada. So, walang pahinga. Kasi talagang from 2012, dire-diretso yung work. Walang rest. Eh, okay naman kasi worth it naman. Kasi katulad nga, yung nangyari sa akin, nandito ko sa Canada. Yun, diba? Talagang kapag may tiyaga, may nilaga. Yun, pero gusto ko rin umuwi, gusto ko rin makita yung pamilya ko, yung nanay ko, syempre. Ang anak ko at saka misis ko, 2 years ko lang hindi nakikita, pero praise God, ngayon makakasama ka na sila. Pero gusto ko rin umuwi ng Pilipinas, yun, makita naman yung nanay ko. Yun yung iniin ko ngayon. Saka yung mga kapatid ko, yun, marami ng pagbabago, marami ng nangyari. And ako nandito, nakikibalita lang sa kanila through online. Ayun. Pakita ko sa inyo yung labas ng bahay ngayon. Spring na. So, probably next week, maganda na yung weather. Papunta na ng summer. Yung maganda yung dating ng misis ko kapag ganun. Kasi hindi naman ang prepare nila. Pakita ko sa inyo saglit. Buksan natin. So, ayan. May bakas pa rin ng snow. Yan, pero nagkuka na siya, nagme-melt na siya ngayon kung makikita nyo. Yan. Ilang buwan din kasing tuloy-tuloy yung patak ng snow dito. So ngayon lang talaga medyo gumanda yung panahon. Kahit nga spring na, kwan pa rin yung weather. Unpredictable pa rin. Minsan bigla na lang i-snow. So yan. Ayan. Pero yung pinaka main road malinis na yan. Yan kasi inalagaan ng town dito. Kada mag-i-snow talagang nililinis agad yan ng town. So yan, yun yung labas namin ngayon. Medyo malamig pa rin. Nasa +3. So malamig-lamig pa rin yun. So yan, yung ulam ko ngayon mga kapobre. Sarap. Pinabili ko kay Boss Ali yan last week. So, nasa call lang to. Nasa $3 lang.
5 piraso. So nagpabili ako ng 5 pack nito. Ayun, may natira pa doong 2. Next week ko nalulutuin. So marami pa rin kasi akong ulam. Meron din ako ditong crispy pata. Ayan. 5 yan, mga kapobre. Nabili ko yan ng $40 dito sa Anderson Supermarket. So, nabili ko ng 5, tapos niluto ko na last week. So, may natira pa akong, yan, may isa pa. Yan. 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 Crispy pata yan. Tapos to munggo. Yan. Yan. Ito pa yung natira. May 2 pa dyan na galunggong. Nakakamiss ang galunggong eh. So yan, tas naglaban na ako kahapon and medyo makalat ang kwarto, hindi pa ako nakakapaglinis ng kwarto ko talaga. Yan. Kasi buong maghapon nung ginagawa ko lang nagbabrowse ng sasakyan. Yun lang ginagawa ko talaga. Kailangan kong kumuha ng IELTS uli kasi pa-expire na yung English test ko, kailangan ko yung pag mag-apply ka ng PR. Hindi ako makapag-review kasi nakapokus ako ngayon sa sasakyan. Ewan ko. Tuwing hawak ko itong cellphone na to, grabe. Nakaka-3 charge shot ako nito kasi yung nagagawa ko, browse ang browse. Yung pinapanood ko sa laptop ko about cars, about Toyota 4Runner yun. Yung labas kasi ngayon ng 4Runner, yung 2026. Okay naman siya, pero hybrid, tapos syempre mas mahal. Kasi nga, bagong model. Eh, yung mga labas ngayon, nakikipagsabayan kasi yung Toyota sa mga ibang sasakyan na katulad ng Tesla, yan. Nag-upgrade na sila into hybrid. Pero ako mas old school kasi ako eh. Mas prepare ko talaga yung mas gusto ko talaga yung luma. Yung manual, yun ang the best. Ewan ko sa mga ako niya. Pero ako kasi yun talaga ako kahit nung paman. Tapos yung mga collectors item na katulad niyan. So pwede mo siyang i-trade kung ayaw mo na. Pero ako mas prepare ko kung kuha ko siya. Sabi ko gusto ko magtagal sa akin talaga. Wala akong plano siguro. Kung makuha ko man yung sasakyan na yun, hindi ko siya i-trade. Kasi 4,040 out of 4,040, yun lang ginawa nila sa buong bansa. Tapos the whole world ha. Tapos yung nasa Canada isa lang. Yun lang. So I'm one of the lucky guy, nasasabi ko, or I am one of the blessed guy. kung sakaling makuha ko yun, sana kasi gusto ko talaga. Kausap ko nga, sabi ko, tapos ang gagawin ko kung sakaling ma-approve is mag-deposit ako. Sabi niya, any amount naman sir, okay lang. Siguro mag-deposit ako kahit $100 to secured lang na sa akin yung vehicle. So yun yung gagawin ko. Hinihintay ko lang siya tumawag kasi nagba-background checking lang sila sa profile ko. Sana maging maayos. Sana talaga. I-share ko lang sa inyo, masyado lang talaga akong na-excite. Kasi pwede ka naman kumuha ng mga used car na around $3,000 to $5,000. Yeah, reliability, okay. Kung sa Toyota Camry, matibay Toyota Camry. Kaya Toyota Corolla, yan. Honda Accord, yan, matitibay yan. Kaso naman, ang iniisip ko is, lalaki din yung pamilya namin. Tapos kung sedan lang yung kukunin ko, mababa. Eh, alam niyo naman dito sa Canada, wagas kung mag-winter. So, yung taas ng snow, kapag pumatakis nasa 4 feet, umaabot minsan ng 4 feet, eh, kung sedan lang yung sasakyan mo, mababalaho ka sa sasakyan, tapos ang hirap niyang imaneho, pupunta ka ng city. Yun yung advantage ng mga SUV, na tapos ito nga, off-road pa to. So, mataas siya. Kaya, any weather condition is no problem. So, yun yung isang tinitingnan ko. Kasi sabi ko, okay, makakaw ko ng ganitong presyo. Pero sabi nga rin yung misis ko, eh baka naman magka-problema tayo habang nagdadrive ka kung sakaling winter tapos tumiri ka sa gitna ng daan.
wala ka namang alam sa sasakyan, so ano mangyayari sa atin, di ba? So, practicality and yung reliability, yun talaga yung hinahanap ko sa sasakyan, yung talagang magtatagal siya. Kasi yung ang Toyota, 500, 600 kilometer, no? 600,000, no problem, tumatakbo pa rin talaga siya ng mabili. Yung iba nga, yung ibang FJ Cruiser, 99999, magwa 1 million pero okay pa rin. Talagang yung maintenance mo lang ang kailangan ayusin. Siyempre, yung required na kailangan magpapalit ng brake pad, magpapalit, mag-change oil ka, yung kailangan mo lang sundin yun. Pag naman ginawa mo yun, ang Toyota talagang hindi ka bibigyan. Kaya yun yung magustuhan ko sa Toyota talaga. And ever since naman talaga, kahit wala pa akong sasakyan, Toyota talaga yung inuunin sa mga meron na kayo. Bakit kapit na ng tira mga kapatid. Plus, squat pa rin na dito. Maya-maya alas 9, hinihintay ko lang mag-out sa work si Ninong Mau, tapos book namin yung ticket ni misis ko tsaka ng anak ko. Yun. So yun lang, update ko sa inyo. Ako'y kakain muna mga kapobra. Salamat ng marami sa pagsubaybay niyo sa channel ko, and pasensya na kung hindi ako nakakapag-upload palagi. Naunahan ng katamaran kapag may pinagkakabisihan eh. Pero gusto kong gawin talagang regular na yung pagbablog para ma-update ko naman kayo sa mga happenings dito sa akin sa Canada, especially na dadating yung maging ako. So gusto ko silang may sama sa vlog. Yun, ang gusto ko kasing maging content ko pagdating nila is puro travel. Kaya yung ganung SUV yung kinuha ko. Gusto kong mag-travel kami. Ang dami ng magagandang places dito sa Canada, sa totoo lang. Ang dami ng pwede mong puntahan, mga instagramable na lugar. So yun yung gusto kong maranasan namin pagdating nila dito. Kaya hopefully maging smooth lahat ng process sa pagdating nila dito. Yan, magbablog kami about travel and i-update ko kayo mga kapobra. So yun lang, maraming salamat sa inyo, and see you again sa mga susunod kong vlogs. Tatapusin ko lang to at lilinisin ko to at kakain ako at maniligo ako at yan. So yun lang, naglinis ako ng kwarto ko. Salamat, God bless you all, bye bye. So yan mga kapobra, pauwi na ako. Namili pala ako ng stocks ko sa bahay muna kasi may good news ako. Tumawag na sa akin yung dealership ng sasakyan and confirm na okay yung credit score ko. So ang dami kong kakompetensya kasi may 4 na nakaline, pero ang gusto nga ni kabayan is sa akin ibigay. So need nila ng deposit na nasa 5,000, pero sabi ko wala pa akong ganung amount. So ang ginawa niya is ginawa niya ng paraan, kasi ang gusto ng may-ari is assurance. So ang sabi niya is mag-deposit ako ng 2,500. So ako na siya, considered as down payment na, para sure na sa akin ibigay. Tapos mamimili ako kung 5 years or 7 years to pay, pero pareho lang naman yung interest ng bank. So nasa 3%, not bad. So ngayon ang ginawa ko, nagpunta ako ng bangko, tapos nag-deposit ako ng pera muna kasi sure na talaga ako. Sabi ko ng sasakyang tinignan before, pero iba yung pakiramdam ko dito. Yung may 4Runner sa likod ko, yun, TRD off-road siya, grabe. Ngayon lang ako nakakita niyan. Yan. Dito kasi si Smoky Lake, usually mga trucks yung sasakyan dito. May mga sedan, pero usually trucks talaga. Tapos SUV yan, madalang mostly talaga trucks. So yan, sesend ko na yung details ng card ko for them to process it. Tapos ang maganda nito,
$5,000 off yung sasakyan na kinuha ko. So naka-promo pala sila ngayon. And sinend sa akin ni Sheena yung info. Sabi niya, kuya, i-con mo to. I-kunin mo to. Selected lang yung pinagbibigyan namin. So ngayon, pag pipick upin ko na si sasakyan, is ibibigay nila yung discounted na yun. So parang kasama na siya sa package. So ganun yung mangyayari. Tapos meron silang grand raffle na may travel yung buong pamilya sa Las Vegas. So may ganun sila. So kumbaga may 5 akong option, either 500 off sa gas, ibibigay nila yon. Tapos meron silang 1,000 off kapag magte-trade ka ng sasakyan. Tapos may nakita ko isa na yun ang gusto ko, 5,000 off sa selected vehicles na kukunin mo. So minus 5,000. So tingin ko yun yung igagrab ko. Tapos sa grand raffle, malay yung mabunot, diba? So yun, nagmadali ako, kumakain pa nga ako eh. So iniwan ko muna yung pagkain ko kasi bumalik ako ng bangko. Kasi sumahod na rin ako ngayon. Ang ginagawa ko kasi pagka nasahod ko, ini-encash ko na siya. Iniipon ko. Yan ang ginagawa ko. Tapos lahat ng mga pinamimili ko through credit card yun. Tapos kada sahod babayaran ko. Tapos yun yung matitira yung kinukuha ko. So yun yung ginagawa ko dito usually. So namili ko ng may ice cream dyan. Ano pa ba? May coconut juice, may anong tawag dito, may juice, marshmallow. So yun, medyo malamig pa rin. Hindi na ako nag gloves kasi hindi ko nadala yung gloves na pwede akong pumindot ng cellphone. Normal lang yung nadala kong gloves kaya tinanggal ko muna kasi wala rin ako dalang tripod. So yan, nagbablog ako sa buong Smoky Lake mga kapobre. So yan, maganda yung weather pero syempre may snow pa rin. Buti medyo malapit naman sa bahay yung mga pinamimilan ko, yung bangko. Kaya naman lakarin as of now kasi ako pa lang. Eh, pag nandito na yung misis ko, kailangan ko nandito sila. So kasama ko sila dito kaya kailangan ko na kumuha ng sasakyan. Si Tara yun. Sama ko yan dito, mga ako namin mag-asawa. Yan mga yan, ako na approve na yung PR nila. Yan, tapos kukunin na lang nila anak nila. Yan. Katawarin yung mag-asawang yan. Medyo malamig. Kangali wala akong tripod. So yan, ganyan kaganda ang Smoky Lake mga kapobre. Yan, maganda yung roads. Excited na akong mag road trip. Tapos yung paycheck ko, ngayon ko lang napansin na meron pala akong almost 50 hours na overtime. So kung siya considered as paid kung ililib ko siya. So yun ang gagawin ko ngayon. Pagdating ng misis ko, magbabakasyon ako ng 10 days. Tapos bayad. Yun, di ba, magandang plano yung mga kapobre. So saktong-sakto lahat. So inisip ko pa naman kasi magpaalam ko sa mga ka-work ko, kukunin ko yung schedule nila, papasukan ko. Tapos yun, yung schedule ko ng papasukan nila para 1 week din yun. Ayun sana ang plano, pero parang kahit hindi na siguro kukunin ko na lang yun. So praise God, lahat smooth on time. Ganito yung sasakyan. Probably pwede ko na siyang makuha this week kung gugustuhin ko, pero magpapasama muna ako siguro kay Jomar o kaya kay Ninong, no? Sisilipin muna namin sasakyan, pero sure naman yan kasi mga Pilipino naman yung kausap ko, and talagang mas prepare nila mga Pilipino rin. Ayan, yun, napit ako sa bahay. So yun lang, medyo hinihinga na. Ay lang, update ko sa inyo mga kapobre. So yun lang,
see you na lang ulit sa mga susunod kong vlogs. So pag-iisahin ko na lang yung clip nito tsaka yung sa kanina para mapanood nyo ng buo. Tapos i-update ko na lang kayo yun, siguro pagpipikapin na natin yung sasakyan. Yun, ganda ng truck na yun. So yun lang muna mga kapobre, bye bye, see you.